Purihin po ang Panginoon. Ako ay nagpapasalamat, siyempre, yung leadership camp na nabigyan tayo ng pagkakataon na maging speaker at makadalo. No? Napakaraming learnings at napakaraming impartations. Naniniwala ako na sa tuwing tayo ay dumadalo, hindi lang tayo natututo pero may nare-receive tayong impartation. At maraming din salamat sa Panginoon sa USAD. Although hindi ako nakapag-preach. Actually, may islat ako eh. Meron akong islat, may huling topic na hindi na nawalan na ng time kasi nakita pagtingin ko alas 6 na. Hanggang alas 5 nga lang tayo. So mag-aalas 6 na kaya nag-anointing of oil na. So dahil hindi ako pinag-preach ng USAD, pinag-preach naman ako sa ASOD ng Panginoon. At Salamat din ako kay Lord nung sa ating usad. Di ba first natin yung usad na yon? Grabe talaga, very powerful talaga yung ginawa ng Panginoon. May bumisita sa atin yung aming kaibigan na Chinese. Ayan, so we praise God kasi pagpunta nila dito, may taning na kasi yung buhay niya. Meron siyang sa heart, congenital heart disease. So, nung nagpa-pray siya, may nagmamanifest, kaya lang, since nagpa-palpitate na siya, sabi niya, hindi ko kaya, sabi niya ganun, kasi gumagano na daw yung dibdib niya. Kaya pinatawag ko si Joy. So, praise the Lord, sabi ko, okay lang ba proxy? Sabi nga, ano to, ano yun? In-explain ko, okay naman, okay, go. Alam niyo, praise the Lord, kasi nung pinroxy, nag-manifest yung asawa niya. And dalawa yung nag-manifest. Ang natutuwa ako kasi hindi yung sa asawa niya nagsalita, yung isa hindi nagsalita. Pero siya yung nagsasabi, asawa ko yan. Sabi niya, bakit? Ganyan ang asawa ko. Sabi niya gano'n. At bago siya namatay, masakit ang ulo niya. Kasi gumaganon-ganon si Joy. Siya yun. Tapos maya-maya, nung hindi sasalita, siya rin nagsasabi, uncle ko yan. Sabi niya gano'n, paano mo nalamang uncle hindi ka nagsasalita? Ganyan ang uncle ko. Okay, so uncle daw. Ayan, so praise the Lord kasi talagang grabe talaga yung ginagawa ng Panginoon, yung revelation sa atin ni Lord. And then one day, ayan, hindi lang sa Christ the Rock, talagang lalawak ang ministry of deliverance. Praise the Lord. To God be all the glory. purihin ang Panginoon. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi may kakaiba akong karanasan sa ASOD dahil medyo naiba yung kanilang schedule dahil nga meron ding crusade ng gabi. Ang nangyari sa unang araw, dalawa lang talaga ang nakapag-speak. Ako, si Rev Ito at saka ako. Supposed to be meron pang kasabay na isa. Pero hindi na nagmaterialize. Hindi ko nga alam kung sino yung dapat na pinakahuli. Pero kami lang talaga ni Rev Ito ang nagkaroon ng pagkakataon na makapag-preach. At during crusade, merong talagang nakaupo ako, may una akong pinag-pray. Maya may babae talagang sumingit talaga siya dun sa at umupo dun sa harapan ng aking upuan. At ang sabi niya, during preaching daw, kasi during preaching, nag-ministry time ako ng konti, pero hindi ko na hinabaan kasi binigyan ako ng time limit. May timer na nasa harapan ko. So, nagpaano lang ako ng konti. Tsaka ayoko magmukhang yung bang mass deliverance ang dating. Pero yung babae na yun, ang sabi niya, nung ako daw ay nag-ministry, masusuka na daw siya. Parang ang feeling niya, siya ay masusuka. Kaya nung nakita niya daw na nakaupo ako, pumunta na kagad siya dun sa harap at nagpa-pray. At purihin ang Panginoon kasi marami ang nagmanifest sa kanya. Actually, ang kanyang hinahanap ay kanyang kapatid. Kanyang kapatid na namatay, nagmanifest doon. Pero may isa pang nagmanifest, yung kanyang pinsan, nagmanifest din yung kanyang pinsan. At meron pang isa, hindi ko na matandaan kung sino pa. Yun, yung nag-aalaga daw sa kanya, ang pangalan ay Leo. Sabi niya, alaga ko to. Ang sabi, sino ka? Leo daw. Nung binanggit ko na sa kanya, sabi niya, Leonard? Si Leonard? So, parang gulat na gulat siya. So, purihin ang Panginoon doon sa mga ginagawa ng Panginoon. And ayun na, nakakatuwa din yung pangalawang gabi kasi dalawang gabi lang kaming may nagwawala talaga yung isa doong nakargahan, nagwawala talaga siya.
Tapos nakatayo yung pastor niya, nakilala ko yung pastor kasi dineliverance ko siya noong January. Siya yung natapat sa akin. So, nung lumapit lang ako sa kanya, tapos sabi ko, Pastor, miyembro mo? Oo, kargahin talaga yan. Talagang pag nung nakita talaga ako nung lumapit pa talaga, nakahiga siya, talagang gumagapang siya palapit sa akin. Ikaw na naman, sabi sa akin. So, lumapit sa akin yung isang pastor ng JA1. Akala niya ako yung pastor kasi ako yung hinaharap nung humarap sa akin yung karga. Pinalak sa akin. So, nilak ko. Pagkatapos, dinala na lang sa kasi nagwawala talaga. Dinala na lang sa isang room. Niyayaya pa ako ng pastora. Sabi niya, puntahan niyo po yung miyembro. Sabi ko, hindi ko po miyembro yun. Sabi ko, ganon. Nakita lang ako, kilala daw po ako. Sikat ako sa mga satanista, sabi ko. Kasi satanista yung yung nakakarga. So, hindi na ako sumama kasi bahala na sila doon. So, praise God dahil nakakatuwa yung mga eksena at meron din tayong mga na-deliverance doon na isang church na na-deliverance natin at yung isang pastor doon, grabe yung mga naka-assign talaga sa kanya ng mga mangkukulam at satanista. Nung kinukwento niya nga yung kanyang yung history niya kasi merong interview muna bago magsimula. Talagang nawala ang ministry niya, na-aksidente siya sa motor, na-aksidente siya sa four wheels. Sasabihan ko sana, huwag ka na kasi magmotor. Pati pa sa four wheels, aksidente na rin siya. So, tapos, nagkasakit, ang dami niya nararamdaman na sakit. Tapos yun nga, nagmanifest. Talagang sunod-sunod, mga mangkukula, mga naka-assign talaga sa kanya. Kaya nung natapos ang deliverance, talagang tumatayo siya, pinapakiramdaman niya yung kanyang binte, yung kanyang sabi niya, maraming salamat, Apostle. Sabi niya, purihin ang Panginoon dahil magaang-magaan na ang aking pakiramdam. So praise God sa ginagamit. By the way, yung sinasabi ni ni Rebsel na dineliverance namin ng Prenoxy kasi nga talagang makikita mo yung balat niya ay talagang wala nang area ata na maayos. Magmula muka hanggang buong katawan, kitang-kita mo talaga yung So, nung pinoproxy namin, nakapaligid sa amin yung mga doon, mga nag-a-assist sa amin nakapaligid. Kasi nakita nila, kakaiba, tatlo kasi yung naka-triangle kasi kami. Tapos ay si Rebsel yung kasi nila, nire-record nila, sinusulat Kaya nung natapos, tinatanong ako, sandali, sino po ba ang dineliverance? Sabi ko, eto dineliverance pero Prenoxy. So, actually, alam naman nila ang proxy, kaya lang hindi talaga pa masyadong na-apply. Ina-apply lang talaga nila. Para sa akin ito yung nakikita ko, ina-apply kasi kapag ka talagang sobrang may sakit, comatose, kaya lang sa atin kasi na-discover natin na kahit sa mga hindi ganun ka-sensitive, na may mga attack, mahalaga din na ma-deliverance. Lalo na pag may willingness naman talaga, gustong-gusto, kaya lang hindi mag-manifest. Unang-una, kawawa naman yung nakakarga doon. And at the same time, yung tao din, mararanasan niya pa rin kung ano-ano ang dala ng karga. So praise God sa ministry na ito na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Purihin si Lord at sa marami pang mga patotoo na ginagawa ng Panginoon, sa mga nakarating, nakaranas ng mga ng mga kakaiba at pag-apoy na nagmumula sa Panginoon. And praise God sa Breakthrough 100, naniniwala tayo gagamitin ito ng Panginoon talaga upang ang goal natin ay hindi para dumami ang dumadalo, hindi lang yan. Yan ay magiging byproduct nung desire natin na maraming mga tao maabot, makakilala sa Panginoon, makaranas ng kalayaan, ng kagalingan, matanggap ang regalong buhay na walang hanggan nagmumula sa ating Panginoon. Praise the Lord. So, ang ating theme for the year ay Unstoppable Riches and Honor, at for the month of April ay Good and Faithful Stewardship. Yan ang ating topic. Kaya ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay binigyan ko ng title na Reliable, Good and Faithful Steward. Reliable, Good and Faithful Steward. At nais ko kayong dalhin sa Book of Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Matthew chapter 25,
verse 14 to 30. So mabilis na mabilis, babasahin natin yung kwento and then ibabato ko na kagad yung meron lang akong dalawang very important points na gusto kong bigyan ng pansin, ng diin. Okay, sabi dito sa verse 14. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 1. To one he gave 5 talents, to another 2, and another 1. To each according to his ability. Sabihin nga natin, according to his ability. Ganun pala si Lord. Pag pinagkakatiwalaan tayo, at tinitignan ni Lord yung kakayanan natin na i-handle yung kanyang mga kayamanan. Verse 16. Itutuloy ko pa yung verse 18. Then he went away. Verse 16. He who had received the 5 talents went at once and traded with them. And he made 5 talents more. So also, he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. His master said, Well done, good and faithful servant. Sabihin nga natin, good and faithful. You had been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he also had the 2 talents came forward, saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here, I have made 2 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. Sabihin nga natin, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also, who had received the 1 talent, came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master answered him, You wicked and slothful servant, or lazy servant. You knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him, and give it to him who have the 10 talents. For everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast that worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Praise the Lord for the reading of His Word. Palakpakan nga natin ang makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Gusto kong bigyan ng diin ang 2 verse. Una, ang verse 21. Ang sabi dito sa verse 21, His master replied, Well done, good and faithful servant. You had been faithful in a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Napakahalaga na tayo na pinagkatiwalaan ng Panginoon. By the way, inaano ko yung 1 talent. 'Di ba? Merong binigyan ng ng 5 talents, merong binigyan ng 2 talents, may binigyan ng 1 talent. Ang equivalent pala niyan sa ating nung paunang panahon kasi ang 1 talent 6,000 dinari. Yan ang kanyang equivalent. At ang 6,000 dinari
Sa modernong panahon, ang equivalent niyan ay 3 to 4 million pesos sa Pilipinas. 3 to 4 million pesos ang 1 talent. So, ibig sabihin, yung pinagkatiwalaan ng 2 talent, ang equivalent ay 6 na milyon. Yung pinagkatiwalaan ng 5 talent, ang equivalent ay ilan? 6 times 5. Tama ba? Hindi. Oo, 6 times 5, 30. Tama ba? So makikita natin, hindi maliit yung pinagkatiwala. Si Lord, talagang willing siya na pagkatiwalaan tayo na kanyang mga anak. Amen. Pagdating ng verse 29, nung humarap na sa kanya lahat, nagsulit na, yung 5 talents na doble, yung 2 talents na doble, yung 1 talent, ganun pa rin, humarap silang lahat sa master. At ang sabi ng master, doon sa nadoble ang ipinagkatiwala, ibig sabihin lumago. Sabi doon sa kinuha yung 1 talent, at ang sabi sa verse 29, for whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have, will be taken from them. Kapag ka-reliable, ano ang reliable? Good and faithful. Ang reliable, good and faithful. At pagka ang isang tao ay good and faithful, may magiging bunga. Amen. Siyempre, may ginawa ka may bunga. Pero maganda dito, hindi lang may bunga. Makikita natin, yung pinagkatiwalaan ng 5 talents na doble niya. Amen. Pero hindi lang yon. Yung 1 talent na walang nangyari, kinuha doon sa tao at ibinigay doon sa may 10 talent. Ibig sabihin, hindi lang basta 10 talent ang kanyang nakuha. Nadagdagan pa ng isa pa. Amen. At may pangako pa ang Panginoon, you will be in charge of many things. Napakahalaga kay Lord ng pagiging reliable natin. Ano ba yung ibig sabihin ng pagiging good and faithful? Kasi minsan, masyadong nabibigyan ng emphasis yung faithfulness. Pero ang sabi dito, well done, my good and faithful servant. Sabihan mo nga ang iyong katabi, dapat good and faithful ka. Okay, ito yung good. Goodness is about competence. Pag sinabi kasing good and faithful, ang ibig sabihin niyan, mahusay at matapat. May kahusayan, may katapatan. Di ba? Yung pag sinabi, good job. Good. Mahusay. Competence. Reliability begins with the ability to do things well. Ang pagiging reliable ay nagsisimula kapag natutunan ng isang tao na ang kanyang mga ginagawa ay ginagawa niya ng mabuti. Nagiging reliable siya. A good steward is skilled, capable, and diligent. Ibig sabihin, may husay, may galing, at may pagtsatsaga. Kaya gumagaling kasi nagtsatsaga. Wala namang gumagaling na hindi nagtsatsaga. Kasi wala namang magaling sa unang pagkakataon. Pwede talagang magkamali. Pwede talagang hindi pa ganun kahusay. Pero pag nagtsatsaga, mararamdaman natin, nagle-level up tayo, nagle-level up. Amen? Ako naniniwala, natanggap natin ang deliverance, ang ministry ng deliverance 2023, pagdating ng 2024, naka-attend din tayo ng ASOD. Pero sa totoo, nangangapa tayo. Ang dami nating hindi alam. At hindi ko din sinasabi na ngayon, maalam na tayo. Sa tuwing tumatayo ako, pag ako ay nagtuturo ng deliverance, I am so humbled na pag naririnig ko yung mga kung gaano yung karanasan ng mga kasama ko sa deliverance. Kaya lagi ko sinasabi,
tumatayo ako dito, binigyan lang ako ni Lord ng opportunity, ayoko naman tanggihan. Pero I am still a student of the ministry of deliverance. I always listen, I always observe. Kasi kung hindi naman tayo makikinig, kung hindi tayo willing to learn, matututunan ba natin ang proxy? Hindi naman eh. Kaya unti-unti natin yang natututunan kasi nag-o-observe tayo, nakikinig tayo. Pag may sinabi sa atin, inaalam natin. And then, ang totoong estudyante, hindi lang naituro sa kanya, pagkatapos itinago na natin yung notebook, itinago na natin yung manual, see you next ASOD. Hindi tayo ganon. Narinig natin ang proxy, ano ba yan? Subukan natin. Hanggang sa unti-unting nadidevelop natin. Ang isang good steward ay may kakayanan. Amen. Kaya nga yung ating declaration pabanal ng pabanal, payaman ng payaman, pa-level up ng pa-level up. Sabihan mo ang katabi mo, pa-level up ka ng pa-level up. Ang reliable na tao, they don't just attempt tasks, they complete them with excellence. Gusto niya, pag nagkatiwala sa kanya, hindi niya lang gagawin. Pero, pagbubutihin niya sa abot ng kanyang makakaya. Goodness means being competent in handling responsibilities, maximizing resources, and producing fruit that glorifies God. It is the practical demonstration of wisdom, skill, and effectiveness. Pagka ang isang tao reliable, nandun yung goodness, makakakita ng maraming bunga sa kanyang buhay. Kahit na yung ating mga covenant group. Kapag ka ikaw nag-decide ka, gusto kong hindi lang ako covenant leader. Gusto ko maging mahusay akong covenant leader. Walang pinagkaiba yan sa deliverance. Gusto mo ba deliverer ka rin? Deliverer ka lang? Di ba? Pagsisimula ka sa pinakasimula, naghawak ng supot. Di ba lahat tayo nagsimula sa ganon? Huhusayan mo. Paghabang naghahawak ka ng supot, walang matatapon. Shoot lahat. Ganyan. Di ba? O pinagbubuti mo eh. And then later, pagkakatiwalaan ka na ng Panginoon. Yung naghahawak ka ng supot, hindi mo pinagbubuti, nakatingin ka sa iba. Hindi na pala nakatutok dun sa bibig ng tao. May mga tumatapon. Yung isang young people na dineliverance ko during, parang inilabas yata lahat ng kinain niya magmula ng agahan. Grabe, napakadami talaga. At hindi maubos-ubos yung karga. Pag tinatanong ko, meron pa ba? Wala na. O sige, labas na. Go! Paglabas hindi pa rin dumidilat. Kaya nung activation na yun, 3 lang ang dami-daming 200 plus yung mga delegates, 3 lang ang na-deliverance ko kasi puro ang dadaming mga karga. Pagbutihan natin ang pinagkakatiwala sa atin ni Lord. Anong pinagkakatiwala sa iyo ni Lord ngayon? Kasi minsan may tendency tayo, pag naging familiar na tayo, inuulit na lang natin yung mga ginagawa natin nang hindi na natin pinagbubuti. Ano naman ang faithfulness? Good and faithful. Sabihin nga natin, good and faithful. Faithfulness, if goodness is about competence, faithfulness is about character. Reliability is not only about what you can do, but who you are when no one is watching. Hindi mo lang ginagawa ng maayos, pero ginagawa mo ng tama. Tama ang isip, tama ang motibo ng iyong puso.
Meron naman kasi hinuhusayan talaga. Mali naman ang motibo ng puso. Di ba? Talagang pagbubutihan kong paggigitara, talagang maraming hanga sa akin dito. Magiging sikat talaga ako. Di ba? At minsan ganun din sa deliverance. May tendency tayong ganun na talagang pinaguhusay mo. Di ba? Hindi naman nagwawala, pinagapos mo. Para lang ipakita na, di ba? Kaya yung karga nagulat bakit ako pinagapos nito? Gusto mong mag-exhibition Pinaguhusay naman. Pero mali ang motibo. Faithfulness speaks of loyalty, consistency, and integrity. Napakahalaga ng faithfulness. Kasi pwede tayo mag-pretend sa harapan ng iba, pero kay Lord, sa spirit realm. Di ba? Ayan ang nagpapabawas ng anointing yung yabang, yung hindi nawawala na yung yung integrity natin. Di ba? Pag tayo lang nagko-compromise tayo, o dapat hindi ganon. Sabihan mo nga ngayong katabi, buti na lang hindi ka ganon. A faithful steward is trustworthy, dependable, and unwavering even when tested. They don't abandon their post when challenges arise. Kasi kapag may mga may mga pagsubok na, ang daling gumawa ng excuses. Ang dali. Kaya nga minsan pag may nagsasabing hindi ako makakarating, sakit ng ulo ko, parang, gaano kaya katotoo yun? O kasi aamin ako, nagkaroon ng mga pagkakataon sa buhay ko na pag ayaw ko, yun yung pinakamadaling pinakamadaling excuse, ang sakit ng ulo ko, ang bigat ng pakiramdam. Kaya bisa papapay, totoo kaya yun? Pero yung mga matapat, talaga, hindi magko-compromise. Amen? Sabihan mo nga ngayong katabi, buti na lang ganun ka. They remain steadfast because their character is anchored in the sovereign Christ. Kapag kaganon tayo, kahit hindi alam ng iba, walang nakakakita, hindi man tayo ma-appreciate, ginagawa natin ng tama, ginagawa natin ng may kahusayan, si Lord nakikita yan. At si Lord ang nagpo-promote. Amen. Kaya yung iba, na walang integrity, walang faithfulness, kahit gano'n nila husayan, kahit kanino sila sumipsip, pag ikaw ang gustong i-promote ni Lord, iangat ka ni Lord, o-overtikan mo ang marami. Amen. At ito ang naranasan ng isang character sa Bible, ang pangalan niya ay David. At ang sabi ng Biblia sa Psalm chapter 78, verse 72, Psalm 78:72, and David shepherded them, the Israelites, the nation of Israel. And David, moment ng bansang Israel, nung sila ay pinamunuan ni Haring David. At nawa, sa gabi ito, ay meron tayong natutunan maging sa mga kasama natin sa online kasi itutuloy yan tomorrow, itong topic na ito ng pagiging reliable. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabihan mo nga ngayong katabi, dapat reliable ka. At ako naniniwala na pag ang Christ the Rock nakita ng Panginoon, reliable tayo. Naniniwala ako, ipopromote pa tayo ng Panginoon at dadalhin pa tayo ni Lord sa marami pang mga lugar upang maranasan pa natin ang maraming mga katagumpayan. Amen? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon.